Malakas na putok ng baril ang narinig ng dalawang batang lalaki mula sa labas ng kanilang tahanan. Mabilis na itinigil nilang paglalaro ng baril-barilan at tinuwang pinanggalingan ng ingay. Nanlaki ang kanilang bilugang mga mata sa nakita. Nakahandusay na wala ng buhay ang kanilang ama't ina. Nagkalat ang sariwang dugo ng mga ito sa lupa. Nilingon sila ng mga lalaking sa tingin nila ay siyang pumatay sa mga ito. "Sino kayo?" Sigaw ng batang lalaki. Siya ay 10 taong gulang habang ang kapatid niya ay 8 taong gulang. Mahigpit na hinawakan nito ang kamay ng nakababatang kapatid nang unti-unting lumapit ang isa sa mga lalaking hindi nila kilala. Yumuko ito para magpantay ang mga mukha nila. May takot na namayani sa kanya pero hindi niya yun pinahalata. "Matapang, yan ang gusto ko." Nakangising wika nito. 12 years later. "Raiden, napanaginipa ang Allen Kaisen. Ang ama't ina nating nakahandusay na sa lupa. Ang mga magulang nating ibinenta tayo sa mga sindikatong to. Yan ba, Kay? Yan ba napanaginipan mo?" Ginulugulo nito ang asul na buhok na tila'y nagsasawa na sa paulit-ulit na sinasabi ng kapatid. "Hindi nila tayo binenta. Hindi yan magagawa ng ating mga magulang." Pagtutol ni Kaisen. "Gumising ka na sa katotohanan, Kay. 12 taon na nakakalipas. Usong pag-move on, Kay. Ito na ang mundo natin ngayon. Itigil mo na yan. Ko." Pinahinto at itinuro nito ang kapatid. "Huwag mo akong tawaging kuya, Kay. Simula nang mapunta tayo sa mundong to, hindi na kapatid ang turing ko sa'yo." Tinalikuran ni Raiden ng kapatid at umalis. Sa hindi kalayuan ay may mga matang nakamasid sa kanilang dalawa. Ilang minuto lang ay nakarinig ang bawat isang naroon ng mahalagang anunsyo. "Magtipon-tipon ng lahat ngayon din sa Oval dahil may mahalagang sasabihin si Ama." Ang Oval ay isang malawak na field na pinapaligiran ng matataas na bakod. At ang tinatawag nilang Ama ay ang amo nilang lahat. Pagkatapos ng anunsyo ay nagsipunta na lahat sa nabanggit na lokasyon. "Magandang gabi sa lahat." May awtoridad na bati ng isang lalaking may katandaan na. Lahat ng taingat mata ay sa kanya nakatuon. "Batid kung wala kayong ideya kung ano ang mahalagang anunsyong sasabihin ko sa inyong gabi." Isang malademonyong ngiti ang nasilayan ng lahat mula sa kanya. "Alam naman ninyong lahat na wala akong asawa at anak. Kayo lang ang meron ako. Ibig sabihin, wala akong mapag-iiwanan ng kayamanan ko kundi kayo. Ngunit, hindi naman maaaring kayong lahat ang makakatanggap nito. At syempre, bago ito makuha, dadaan muna kayo sa isang proseso. The weak will be buried in the pit. The strongest will triumph. 2 linggo mula ngayon, kayo ay mag-aagawan sa trono. Sino kayang karapat-dapat na papalit sa akin? Sino kayang karapat-dapat na tawaging ama maliban sa akin? Simula ngayong gabi, maaari na kayong mag-ensayo." Pagkatapos ay tumalikod na ito at unti-unting naglaho mula sa harapan nila. Kagad na nilingon ni Kaizen ang kapatid na nasa bandang kaliwa niya lang. "Raiden, ibang kutob ko sa mangyayari." Nilingon siya ng kapatid na seryoso ang mukha. "Mag-ensayo ka na kung balak mo akong talunin." Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Sa loob ng 1 linggo ay puro pag-eensayo sa pakikipaglaban at alingaw ng barilang masasaksihan sa lugar na iyon. 1 linggo na ring hindi nakakausap ni Kaizen ang kapatid. Gusto man niya itong lapitan, alam niyang iiwasan lang siya ni Raiden dahil seryoso ito sa pag-eensayo. Isang gabi, malakas ang ulan at hindi nagpaawat sa ingay ang kulog. Nilapitan ni Kaizen na nag-iensayong kapatid sa ilalim ng malakas na ulan at kulog. Samahan pa na nakakatakot na ilaw mula sa kidlat. "Gabing-gabi na, Ray. Malakas ang ulan at kidlat. Hindi ka pa patitigil. Alam naman nating lahat kung sinong pinakamalakas dito kaya pumasok ka na. Itigil mo na yan." Paalala niya sa nakatatandang kapatid. "Kahit ang pinakamalakas ay kailangan ding mag-ensayo. Ikaw na isang mahina. Ikaw ang dapat na pumasok. Huwag mo akong inuutusan, Kay." Dahil halos araw-araw sila nakaririnig ng putok ng mga baril, baliwala na sa kanilang dalawa ang malalakas na tunog ng kulog.
Tila ba'y bulong na lang ito sa kanila. Hindi napansin ni Raiden ang paglapit ni Kaizen. Niyakap siya na mahigpit ang nakababatang kapatid, kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Alam nating lahat kung sino ang mananalo, Rai. The weak will be buried in the pit. The strongest will triumph. The weak. Alam naman natin kung sino. The strongest. Tamis na ngumiti si Kaizen. Congratulations, Rai. Ibinenta kayo ng inyong mga magulang sa amin. Nais silang ikansela ang deal, kaya kailangan namin silang bawian ng buhay. Ang usapan ay usapan. Pagmamay-ari na namin kayo. Sa mundong to, walang magkakapatid. Sa mundong to, kayo ay magkakatunggali. Sa mundong to, may malalakas at mahihina. Sa mundong to, bawal ang magparaya. Mabilis na itinulak ni Raiden ang kapatid. Sa mundong to, tayo ay magkatunggali-kay. Isang linggo ulit ang lumipas. Ngayong gabi na ang labanan. Ngayong gabi malalaman kung sinong karapat-dapat sa kayamanan. Handa na ang lahat. Walang gustong umatras. Handa na ang lahat ng gagamitin para sa laban. Nahahati ang laban sa dalawang grupo. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya hanggang sa kayon tanghali. Last man standing sa bawat grupo. Ang last man standing ng bawat grupo ang siyang huling maglalaban para sa minimiting kayamanan. Good luck, warriors! Anunsyo ni Ama. Ilang minuto lang ay nagsimula na ang labanan. Pawang nanonood lang ng sabong si Ama habang pinapanood ang mga batang kanyang inilayo mula sa kanilang mga magulang. Ilang taon na nakakaraan. Tila ba'y mga laruan lang ang mga ito sa kanya. May putukan ng baril, may madukong sipaan at suntukan. Halos hindi na makilala at wala na sa ayos sa mga mukha ng bawat isa. May mga nakahandusay na sa malamig na lupa, habang ang iba'y patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Walang gustong tumigil. Lahat ay porsigidong makuha ang kayamanan ng matanda. Ilang oras lang nang unti-unting naglaho ang mga sigawan. Unti-unting naging payapa ang lugar. Bumukas ang isang gate at doon nagkatinginan ang last man standing sa bawat grupo. Parehong hindi na makilalang kanilang mga mukha, katawang napupuno ng dugo. Ngumisi habang hingal na hingal ang lalaking may asul na buhok. Ang buong akala ko, mahina ka. But looking at you now, hindi ko in-expect na ikaw ang makakaharap ko sa dulo. Sambit nito. Sinabihan mo ako last time na kung gusto ko itang matalo, dapat mag-ensayo ko. Yun lang naman ang ginawa ko. Sagot niya. Sa isang iglap lang ay inangat ni Kaizen ang baril at itinutok ito sa kapatid. Gulat ang namayani kay Raiden na hindi niya pinahalata. Mahigpit na hinawakan niya ang baril na nasa kamay. Masyado ka yata nagmamadali kay. Ngumiti siya. Once you move, lupang halikan mo, Rai. It's been a while, Kai. The last time was when we were still kids. Indeed. Except that the guns aren't toys anymore, Rai. Ilang segundo lang nang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril sa paligid. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Kaizen. Ang kanyang ulo ang napuruhan. Ang hawak nitong baril ay kanyang nabitawan. Nagulantang si Raiden sa nangyari at hinanap ang gumawa nito sa nakababatang kapatid. Nanlilisik sa galit ang kanyang mga mata nang makita ang matandang may malawak na ngiti. Sa kamay nito ay isang baril. The weak will be buried in the pit. The strongest will triumph. Congratulations, Raiden. Ikaw ang karapat-dapat na magmana ng lahat ng aking kayamanan. Dahil sa galit, ay tinutukan niya ng baril ang matanda at tuloy-tuloy na pinutukan. Hindi na ito nakailag pa, kaya nasalo nito ang lahat ng balang pinapatama sa kanya. Binawian ng buhay ang matanda, kaya mabilis na tinungo ni Raiden ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Kay! Tawag niya rito. Kuya! Huling banggit nito bago ito tuluyang bawian ng buhay. Nakita ni Raiden ang napitawan nitong baril at itinutok sa kanyang ulo. Pumikit siya at hinilang gatilyo ng baril. Nagulantang siya nang wala itong lamang bala.
Labis ang kanyang paghihinagpis dahil dito. Pero ilang segundo lang ng sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw sa paligid. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, kaharap ang kanyang nakababatang kapatid. Ngumiti siya at hinawakan ng kamay nito, hanggang sa unti-unti na siyang pumikit at binawian na rin ang buhay. Kasabay noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan at pag-alingaw ng tunog ng kulog sa paligid. Tila'y umiiyak ang langit sa pagkawala ng dalawang batang naulila ng maaga sa mga magulang at sinubok ng panahon ang samahan nila bilang magkapatid.